Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi naisulat sa mga aklat, mga kwentong nananatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod, mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy, mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan. Ang Manila City Hall ay hindi lamang isang tanggapan na nagsisilbi sa mga mamamayan. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang kasalukuyan at ang bakas ng nakaraan. Sa araw, dinudumog ito ng mga taong may dalang kahilingan at pag-asa. Mga tinig na naghahanap ng aksyon at katarungan mula sa pamahalaan. Kasama rin dito ang mga mag-aaral na nagnanais matuto. Mga kabataang dumarayo upang magsaliksik sa mga pahina ng kasaysayan at unawain ang mga kwentong humubog sa lungsod. Ngunit sa likod ng magulo at maingay na buhay dito, tila may mas malalim na katahimikan na bumabalot sa gusali. Sinasabi na ang bawat sulok nito ay may kinikimkim na alaala. Mga kwentong hindi naisulat sa kasaysayan. Mga pangyayaring piniling ibaon sa limot. Sa paglingon natin sa kasaysayan, may isang kwentong hindi napasama sa mga aklat. Ngunit hindi rin tuluyang nawala mula sa paniniwala ng mga Pilipino. Subject: formal na reklamo at ulat ng insidente mula kay Maria Angelica de la Cruz, mag-aaral mula sa Cavite, Manila City Hall. Date: August 17, 2023. Category: Official Complaint, Incident Report. Sa mga kinauukulan ng Manila City Hall. Ako po si Maria Angelica de la Cruz, 16 years old, high school student na nagmula pa sa lalawigan ng Cavite. Nais ko pong formal na idulog ang isang seryosong insidente na naranasan ko sa loob ng inyong makasaysayang gusali. Bilang isang kabataang Caviteño na lumaki sa lugar na puno rin ng kasaysayan, sanay po ako sa mga kwento ng kabayanihan. Ngunit ang naranasan ko sa inyong tanggapan ay lumampas sa hangganan ng kasaysayan. Ito po ay tila buhay na bangungot na hindi ko malilimutan. Habang naglalakad kami sa isang mahabang hallway, unti-unting nawala ang tawanan ng mga kaklase ko. Napansin ko ang isang pinto. May malaking basag sa salamin. Hindi ko to pinansin at nagpatuloy kami sa paglalakad. Lumiko sa kanto at doon ay tumigil ang tibok ng puso ko. Nasa harap ko uli ang pinto. Sa pang-apat na pagkakataon na nadaanan namin to, may nakita akong hindi ko napansin kanina. Makikita sa salamin ang anino ng isang lalaki. Nakasuot siya ng lumang uniforme. May helmet na bakal na tila yupi ang gilid at may bitbit na mahabang baril na may bayoneta sa dulo. Ang balat niya ay kulay abo. Tila alikabok na naging tao. Hindi siya gumagalaw. Para siyang bahagi ng mismong pader. Ang mas nakakatakot, ang mga kasama ko ay naglalakad lang sa tabi nito nang hindi nila napapansin. Habang ang sundalo ay dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay.
na tila may itinuturo sa sahig. Isang butas na puno ng maitim na likido. Biglang naputol ang ingay sa paligid ko. Mag-isa na lang ako sa pasilyo. Sa dulo ng hallway, nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Sa bawat pagpatay ng ilaw, may figurang sumusulpot. Hindi ito anino lang. Nakita ko ang figura ng isang babae. Suot niya ay isang punit-punit na barot sayang kulay kahel. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot na parang binali-bali ang kanyang mga buto noong siya'y nabubuhay pa. Habang lumalapit siya, narinig ko ang mahinang iyak. Iyak ng isang taong nawalan ng boses sa sobrang pagsigaw. Tumakbo ako. Pero parang walang katapusan ng hallway na to. Hanggang sa nakaramdam ako ng yabag sa likuran ko. Hindi ito sapatos, kundi tunog ng marami pang nakayapak na paa na sabay-sabay na tumatakbo. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko ang mga dingding na tila nagbabago. Ang magandang pintura ay napalitan ng mga butas ng bala at mga uling. May mga anino ng mga taong nakaluhod, nakataas sa mga kamay na tila nagmamakaawa. Habang sa likod nila ay may mga figurang may hawak na mahahabang itak. At sa tenga ko, may bumulong ng napakalamig. Huwag kang lalabas. Dito kami iniwan. Dito ka rin magtatagal. Hindi ko na po alam kung paano ako nakalabas. Sabi ng mga kaklase ko, ilang minuto lang daw akong nawala at nakatayo lang ako sa harap ng isang saradong bodega na ayon sa mga empleyado doon ay dating ginamit na temporaryong imbakan ng mga labi noong panahon ng digmaan. Kaya ako po, bilang isang bisita mula sa Cavite, ay sumusulat bilang babala. Ang Manila City Hall ay hindi lang basta opisina. Ito ay isang higanteng kabaong na nagkukulong sa mga kaluluwang hindi pa rin nakakahanap ng katahimikan. Hanggang ngayon po, naririnig ko pa rin ang kalansing ng mga bayoneta sa tuwing tumatahimik ang paligid. Sana ay magawan niyo po ng aksyon ito. Bigyan ng babala ang bawat estudyante o sino mang papasok sa gusaling ito. Lubos na gumagalang, Maria Angelica de la Cruz. Nabasa ng mga kinauukulan ng liham ni Angelica sa suggestion box ng City Hall. Nagdala ito ng takot at misteryo sa kung ano ba talagang meron ng gusali. Ngunit hindi na ito ikinagulat ng mga tao. Para sa iba, isa na naman ito sa mga kwentong matagal nang ibinubulong sa loob ng City Hall. Sa halip na takot, pagkilalang naramdaman. Para bang ang sinulat niya ay isa lamang sa maraming katotohanang matagal nang nariyan. Naghihintay lamang na maipahayag. Pagkatapos ng pangyaring yun, hindi na raw muling pumasok sa eskwelahan si Angelica. Lagi raw itong tuliro at takot nang lumabas ng bahay dahil sa pangyayari. Ayon sa pamilya nito, nakakakita pa rin daw ito ng mga espiritong nakasalamuha niya sa Manila City Hall. Ang Manila City Hall
ay nagiging tahanan hindi lamang ng mga buhay na patuloy na lumalaban para marinig, kundi pati na rin ng mga kaluluwang tila hindi matahimik. Mga presensyang sumasalamin sa mga hinaing na hindi nabigyan ng hustisya. Para sa mga mag-aaral, ang pagdalaw dito ay hindi lamang pagkalap ng impormasyon, kundi isang paglalakbay sa mga nakatagong salaysay. Sa bawat hakbang sa mga pasilyo, para bang may mga kwentong pilit na ibinubulong, mga alaalang hindi nakasulat sa mga aklat, ngunit patuloy na nabubuhay sa himig ng katahimikan. Kaya't sa bawat pagpasok ng isang mamamayan at mag-aaral upang dumulog at magsaliksik, may kasabay itong hindi nakikitang bakas ng nakaraan. Para bang ang gusali mismo ay nakikinig, hindi lang sa mga hinaing ng kasalukuyan, kundi pati sa mga bulong ng kahapon na pilit pa ring umaalingaw-ngaw. Naghihintay na maalaala at marahil tuluyang mapalaya. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy.